Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Si Ashley? Oo. Ano na kayang nangyari doon? Hindi naman siguro nagsumbong yun, oh. Dahil kung nagsumbong yun, matagal na tayong nakulong. Lagi nga akong pumupunta sa tinitiran niya eh. Ang sarap niya kasi. Namamanyak ka na naman, kanina takot. Ikaw talaga, ikaw lang yung manyak na duwag. Kung babaeng sexy, pepektusan ko yan. Pero pag aswang, pasa ko dyan pre. Ayaw ko pang mabatay. Gago. Ano yun pre? Ang alin? Ano ba? Parang kang bakla. Parang kang bakla sa ginagawa mo. Huni lang ng ibon yun eh. Hindi ibon yun pre. Matatakutin ka talaga. Tingnan mo yun. Ang alin na naman titingnan ko? Tingnan mo yun. Ang alin nga? Aswang pre! Teka, may balising ako rito. Pre, tara na! Nalinti ka na! Aswang nga! Ah! Nay! Nay! Oh, ano ba nangyayari sa'yo at parang tuwang-tuwa ka? Kahit bundok ang pagitan ng kapitbahay natin, abay maririnig nila yung lakas ng boses mo. Nay! Nakakuha ako ng scholarship sa Maynila! Doon ako mag-aaral ng kolehiyo! Pupunta ka ng Maynila? Opo! Bata pa lang po ako, pangarap ko na to. Yung makapag-aral sa isang sikat na paaralan sa Manila. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral, Nay. Wala bang paaralan dito sa probinsya? Mas mabuting dito ka na lang mag-aral. Kahit papaano, makakauwi ka linggo-linggo dito sa bundok. Hindi po ba kayo masaya na doon ako mag-aaral, Nay? Napakadelikado ng lugar na yun. Maraming masasamang loob doon. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Magulo ang Maynila, Ashley. At wala kang kakilala doon. Paano ako makakapagtapos ng pag-aaral, Nay? Alam niyo namang walang college dito. Anak, marami namang trabaho dito na hindi mo na kailangan pang mag-aral. Nay, gusto ko po kayong bigyan ng magandang buhay. Simula nang mamatay si tatay, lahat ng sakripisyo ay ginawa mo na. Gusto ko pong ako naman ang magsakripisyo para sa'yo. Hindi ko kayang malayo sa iyo, anak. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw mawawala sa akin. Malaki na ako, Nay. Hindi ko naman ho pababayaan ang sarili ko. Mag-aaral po ako at magtatrabaho. Para kahit papaano hindi na ako hihingi sa'yo ng panggastos ko sa pag-aaral ko. Natatakot lang ako, anak. Ina ko. Kaya hindi mo maiintindihan ang pangungulila ng isang ina sa anak. Hindi ko naman kalilimutan yon. Pero pag hindi ko gagawin ang mga plano ko sa buhay, paano natin mabubuhay ang sarili natin? Nay, ayoko nang nakikita kang nahihirapan pa dito. Hanggat kaya ko at malakas pa ako, mabubuhay kita, Ashley. Paano pag dumating na po yung araw na iiwan mo na ako? Sino ang tatanggap sa akin? Sa ganitong sitwasyon na wala akong pinag-aralan. Wala na siguro akong magagawa para pigilan ka. Nay, para naman sa ating dalawa to. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Dahil ginagawa ko to, para kahit papaano, giginhawa tayo. Naiintindihan kita, anak. Natatakot lang ako sa kung anong pwedeng mangyari sa iyo doon. Kung hindi ko po susubukan, hindi ko po malalaman. O sige, papayag ako. Basta ingatan mo ang sarili mo. At huwag kang sasama sa mga taong hindi mo kakilala doon. Nilisan nga ni Ashley ang lugar na kanyang kinalakhan. Sinuong ang magulong buhay sa lungsod ng Maynila
na pugad ng masasamang loob. Kidnapper, holdapper, karnapper, nagbebenta ng laman, mga adik at kung ano-ano pang masasamang gawain sa lungsod na punong-puno ng kadiliman. Sa kabila ng banta ng panganib sa magulong lungsod ng Maynila, di alintana ni Ashley ang mga yun. Para sa kanya, yun ang magiging solusyon para maiahon ang kanyang ina sa kahirapan. Kaya kahit delikado ay sinuong niya ang panganib na maaari niyang kasapitan sa magulong lungsod, nagpursige si Ashley na lumuwas ng Maynila at hindi naman siya nabigo at napasok siya bilang isang call center agent. Sa tuwing gabi ang kanyang schedule kaya nakapag-enroll siya bilang IT student. Pumapasok siya sa umaga sa eskwelahan. Sinikap niya ang lahat at itinuon ang sarili sa pag-aaral at pagtatrabaho. Doon niya na rin nakilala si Ashley. Doon niya na rin makikilala ang kanyang magiging matalik na kaibigan na si Athena. Working student ka din? Ay oo, kailangan eh. Ayoko kasing iasa sa nanay ko ang pag-aaral ko. Dahil labandera lang siya sa probinsya namin. Oy, ganun ba? Saan ka ba tumutuloy ngayon? Umuupa lang ako ng bahay malapit dito. At malapit lang din sa eskwelahan ko. Nang sa ganun, pwede lang lakarin at makakatipid pa ako. Mabuti naman kung ganun. Naghahanap din ako ng matutuluyan. Kung gusto mo, hati na lang tayo sa renta. Malaki naman yun eh. Kaya kasya pa kahit 3 tao. Hati na lang din tayo sa bayarin kung gusto mo lang. Sige ba? Para may makasama din ako. Mahirap kayo mag-isa, no? Sige, mamaya sumama ka na sa akin sa bahay. Mga 11 PM lang naman tayo ngayon eh. Hindi muna ako mag-OT dahil maaga din ang defense namin bukas. Ang hirap maging working student, no? Ay, sinabi mo pa. Kung pwede nga lang sana makuha ka sa trabaho kahit hindi ka nakapagtapos. Pero dun sa probinsya namin, tanging paglalabada lang ang bagsak mo kapag hindi ka nakapag-aral. Kawawa ka naman pala. Ako naman, galing ako sa may kayang pamilya. Pero ayaw ko maging dependent sa kanila eh. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Bakit ayaw mo humingi ng tulong sa family mo kung ganun? Para nang sa ganun, makapag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Mas gusto kong ipakita sa pamilya ko na kaya kong itaguyod ang sarili ko nang walang hinihingi kahit piso sa kanila. Ang hirap naman yan. Ikaw na may pera, pero nagtsatsaga kang pahirapan ang sarili mo. Naku, huwag na nga natin pag-usapan yan. Patapos na tayo. Aayusin ko na rin yung mga gamit ko sa bahay para makalipat na ako sa tinutuluyan mo. Sige ba? Tumuloy na nga si Athena sa tinitirahan ni Ashley at sabay silang pumapasok tuwing gabi sa call center. Magkaiba man ang kursong kanilang kinukuha at magkaiba rin ang kanilang pinapasukan. Medical doctor kasi ang nais ni Athena. Bata pa lamang daw siya, nasa puso niya na ang pagiging doktor. Sa kanilang tinutuluyan, naggalat ang mga adik at tambay, sugarol. Parang squatter area ang kanilang inuupahan. Masyadong maingay at marami ang nagrarambulan. Ay! Ano ba naman yan? Dito tayo. Baka matamaan pa tayo ng mga yan eh. Ay, ganito talaga yan dito. Sa ilang linggo kong paninirahan dito, nasanay na ako sa mga ganyan. Halos araw-araw na lang may nagiinuman na nauuwi sa pag-aaway. Hi, miss. Sino ka naman? Hindi ka ang kausap ko, kaya tumahimik ka. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Uy, ang arte mo naman. Parang namang ang ganda-ganda mo ha. Hindi ako maarte. Sadyang hindi lang ako pumapatol sa mga low-key na katulad nyo. Aba,
Hindi lang pala maarte, mayabang pa ha. Hep, hep! Tama na yan. Tara na, baka kung ano pang gawin sa atin ng mga yan eh. Nandito na tayo. Halika, pasok ka. Ayan, dito ang kama ko sa baba. Kaya pwede ka na dun sa taas. Kahit saan naman ako, komportable ako. Hindi naman ako maarte pagdating sa bahay at saka sa higaan. Ayos naman pala eh. Magkakasundo tayo kung ganon. Siya nga pala, kilala mo ba yung mga tambay na yun? Hindi. Pero halos naman yata ng babae ganon ang ginagawa nila. Hinaharangan nila at niyayaya. Naku, nakakatakot naman pala dito. Eh baka mapagtripan tayo. Hindi yan. Saka man trip sila sa dami ng tao sa labas. Squatter nga to eh. Sa bagay, tama ka. Pero pasado 12:00 na ng madaling araw. Marami pa rin pakalat-kalat sa labas. Masasanay ka din dyan. Sige na, magpahinga ka na. Maaga papasok bukas. Magkaiba pala tayo ng school, no? Kaya bukas na lang tayo ng hapon magkikita sa work. Didiretso ka na sa work mo? Hindi ka na uuwi dito? Oo, magdadala lang ako ng pamalit. Saka ayos na rin yun. Makakatipid ako sa oras. Sub-sub sa trabaho si Ashley, ganun din ang kaibigan. Hindi niya alindana ang pagod at puyat na nararamdaman dahil ang tanging hangad lamang ng dalaga ay ang makapagtapos ng kanyang pag-aaral at maiahon ang kanyang ina sa kahirapan. Kinabukasan ay maaga silang nagising para mag-aral. Naglalakad lamang sila patungo sa kanilang paaralan. Nang madaanan nila sa kanilang paglalakad patungo sa paaralan, nadaanan nila ang dalawang adik na tumatambay sa kanto. Hindi alam ni Ashley na sinusubaybayan na pala siya ng dalawa. Ang ganda niya talaga pare, no? Oo nga, no? Makukuha din natin yan. Tara, puntahan natin. Miss, ama pala si Troy. Kayo na naman? Hindi niyo ba ako titigilan? Nakikipagkilala lang naman kami sa iyo eh. Bakit ba ang sungit-sungit mo, ha? Dahil wala akong panahon na makipagkilala sa mga tambay na adik na katulad nyo. Aba, sumusobra ka na, ha? Pare, ang babae di sinasaktan, kundi pinapahirapan. Mga bastos! Sobrang pakipot ng babaeng yun, ha? Leche! Huwag kang mag-alala, pre. Kung hindi madaan sa santong dasalan, didaanin natin sa santong paspasan. Oo nga, no? Dahil sa langusa ipinagbabawal na gamot, nakapagplano ng hindi maganda ang dalawang adik. Hindi nila mapigilan ang matinding pagnanasa sa dalagang si Ashley. Nag-aabang lamang sila ng pagkakataon para maisakatuparan ang kanilang masamang binabalak sa dalaga. Araw-araw itong nag-aabang sa dalaga, naghihintay lamang ng pagkakataon. Wala namang kaalam-alam ang dalaga na hinahalay na siya sa isip ng dalawang adik na manyak sa kanya. Mukhang busy kaya ate dyan. Oo eh. Kailangan magsikap. Hindi ko talaga alam kung bakit kailangan mo pang pagurin ang sarili mo. Kung may pera naman kayo. Hay nako, nasabi ko na 'di ba? Ayokong umasa sa pera ng mga magulang ko. Bahala ka na nga. Kumusta naman kaninang umaga? Nakita ko na namang hinarangan ka ng dalawang lalaki ah. Oo. Nagpakilalang Troy at Josh yata ang pangalan. Pogi naman yung isa, pero mukhang manyakis no? Kaya ikaw huwag ka talaga magtitiwala sa mga gwapo. Kung sino pa yung mga gwapo, sila pa yung masasama. Wala pa sa isip ko makipagrelasyon. Nagpunta ako dito para makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan ng magandang buhay ang nanay ko. Kaya yung mga lalaking yan, hindi yan uubra sa akin.
Para ka namang tomboy niyan. Ganun kasi sa amin. Kapag nagpakita ka ng kahinaan, mas lalo kang babastusin. Maganda ba sa probinsya? Oo naman. Sariwa ang hangin at malayo sa ingay ng mga tao. Andiyan na si Head. Trabaho na muna tayo. Mamaya na tayo magbardagulan. Bigla tuloy na lungkot ang mukha ni Ashley dahil naalala niya ang kanyang ina na siyang pinaglalaanan niya ng lahat ng kanyang pagsusumikap. Nalungkot din siya dahil alam niyang mag-isa lamang ang kanyang ina sa probinsya. Hindi rin siya madalas makauwi dahil nga malayo ang kanilang probinsya. Kaya isinubsob niya na lamang ang kanyang sarili sa pag-aaral at pagtatrabaho para pansamantalang maibsan ang pangungulila sa kanyang ina na naiwan sa probinsya. Pagkatapos ng kanilang trabaho, sabay silang umuwi papunta sa kanilang boarding house. Gaya ng nakagawian nila, nilakad lamang nila ang daan patungo sa inuupahan. Nang biglang sinalubong sila ng dalawang adik na matagal nang nagmamanman sa kanila. Ang ganda mo talaga, Ashley. Hoy, anong Ashlet? Ashley ang pangalan niya. Eh di Ashley na kung Ashley. Hindi naman ikaw kinakusap namin eh. Sumabay ka na lang, pangit. Aba, mas pangit ka. Para kang tubol. Ang baho niyo kaya, mga amoy alak kayo. Wala na ba talaga kayong ginagawa sa buhay niyo kundi uminom ng alak? Aba, namumuro ka ng babae ka. O sige, subukan niyo. Tatawagan ko ang tatay kong pulis. Tara na nga. Bad trip. Umanda kang babae ka. Okay ka lang ba? Hindi mo na sana ginawa yun. Baka pag initan ka pa ng dalawang yun eh. Naku, matatakot niyo yung mga yun. Pulis ba talaga ang tatay mo? Hindi. Sinabi ko lang yun para matakot sila. Loko. Baka mapahama ka pa sa ginagawa mo eh. Sus, ako pa ba? Magpapatalo ba ako? Tara na nga. Tawang-tawa ang magkakaibigang Ashley sa naging reaksyon ng mga adik na nagkakagusto sa kanila. Nagkukumahog itong umalis sa harapan nila na takot at naniniwala sa sinabi ni Athena. Ang buong akala nila natakot na ng tuluyan ang mga nagbabalak ng masama sa kanila. Sandali lamang pala itong mananahimik, lalo pa itong magbabalak ng masama sa babae. Visit yung babae na yun. Anong plano mo, pre? Aabangan natin yung Ira na yun. At hinayata yun, pre. Yun ang narinig ko. Yun na nga. Tuturuan natin ng leksyon. Ano ka ba, pre? Wag na. Pulis ang tatay nun, baka tayo pang madali nun eh. Si Ashley na lang. Gustong gusto ko talaga yung babae na yun. Yun! Mas okay na yun. Mas masarap at sariwa. Pareho tayo ng iniisip, pre. Naman! Tansya lang natin na wala yung kaibigan niya. Saka natin gagawin yung plano natin. Ayos yan. Game ako dyan. G! Ang mapagliga ng kasamaan ay ligas na mapangumang na mga bitag at mapangdalahuyong sa mga walang malay na nilalang. Katuwaan nilang magdumog at pumatay. Ang katulad nila ay parang patay na malilibing, mauhulog sa sarili nilang bitag. Hindi mapigilan ang labis na pagnanasa ng dalawang adik sa dalaga. Tuluyan na silang nilamon ng matinding pagnanasa, kaya madalas na nilang sinusubaybayan ang dalaga. Sa kanilang maitim na balak, halos alam na nila ang oras ng pag-uwi at ang pagpasok sa trabaho ng dalaga. Maagang gumising muli si Athena at Ashley sa panibagong pasok nila sa paaralan.
Tara, sabay na tayong pumasok sa sasakyan. Ano ka ba? Malilate ka pa niyan eh. Hindi yan. Tsaka natatakot lang ako eh. Baka maghiganti yung mga tambay. Ikaw kasi tinakot mo. Matatakot na ang mga yun. Lalo na kapag magkasama tayo. Kaya hindi na yun mangungulit pa. Mukhang wala nga dito ang dalawa. Sabi naman sa iyo eh. Takot na yung mga yun. Pulis ba naman yung tatay ko eh. O siya, sige na ha. Mag-iingat ka sa eskwela. Tatawagan na lang kita mamaya. Pagpapunta na ako ng trabaho. Sige be, mag-iingat ka ha. Madami pa naman yung loko-loko. Lumipas ang buong araw. Pagpasok ni Ashley sa trabaho, hindi niya nakita si Athena. Kaya tinawag niya ito para malaman kung nasaan ito. Nag-alala din siya sa kaibigan dahil inisip nito na inabangan ito ng dalawang adik na laging nagmamanman sa kanila. Hello? Nasaan ka na? Hindi ako makakapasok, be. Biglaan ang pagtawag ni Dad eh. Sinugo daw sa ospital si Mommy. Ano? Oo, be. Kaya eto nga at nagmamadali akong sumakay ng jeep. Sabihin mo na lang sa head natin ha, hindi ako makakapasok. Ano bang nangyari? Bigla daw hinimatay si Mommy eh. Kaya dinala ni Daddy sa ospital. Nanginginig na nga ako ngayon eh. O sige, ako na bahala magpaliwanag kay Head. Pero pag okay na, tumawag ka. Oo, be. Salamat. Ay, nako. Ako lang mag-isa ulit maglalakad pa uwi. Ay, ayos lang yan. Nasanay naman ako eh. Ah, sir. Si Athena po pala hindi makakapasok. Sinugod raw po sa hospital ang mami niya. Kaya umuwi siya agad doon. Ganun ba? Okay lang ba sa'yo na mag-overtime na muna? Since kulang tayo ng isa. Sige po. Wala din naman po kaming klase bukas. Dahil Sabado kaya pwede po ako mag-overtime tonight. Okay, good. So maybe after matapos ang last client mo. Thank you, sir. No worries. And by the way, bukas ay makukuha mo ng unang sahod mo. 15:30 ang sahuran dito and nakakalahating buwan ka na agad. Wow! Keep up the good work, Ashley. Alam kong malayo ang mararating mo. Masipag kang bata at matalino kaya hindi mo mabibigo ang pamilya mo. Kailangan po talaga, sir. Para sa nanay ko. Para po sa amin. Ano bang trabaho ng nanay mo? Naglalabada lang po si nanay. Yun lang po ang pambuhay niya sa amin. Bakit? Wala ka na bang tatay? Bata pa lang po ako. Hindi ko na nakita si Itay. Ang sabi lang ni Mama, pinatay daw po siya. Pinatay? Bakit naman pinatay? Hindi ko po alam ang buong kwento eh. Hindi na din ako nagtanong pa. Basta ang alam ko lang, hindi ko na nakalakihan pa si tatay. Ganun ba? Sige, basta sipagan mo lang ang trabaho mo ha. Para makamit mo ang mga pangarap mo. And soon, makapagtayo ka ng business mo para hindi na maglalabada ang nanay mo. Opo, sir. Sige po, sir Tatapusin ko na po ang trabaho ko. Sige. Pag matapos mo naman ang maaga, hindi na aabot ng 2 a.m. yan. Pwede ka nang umuwi ha. Mauna na ako sa'yo. Sige po, sir. Wala pong problema. Inaantok na ako. Huling client ko na pala to. Dakong 3:00 na ng madaling araw nang makauwi si Ashley mula sa kanyang pinapasukang trabaho. Dahil sa walang gaanong dumadaan na sasakyan, naisipan niya maglakad na lamang, bagtasin ang masukal na daan patungo sa inuupahang bahay na di naman kalayuan mula sa kanyang pinagtatrabahuhan. Kabado man ang babae sa paglalakad, subalit dahil sa sobrang pagod at antok sa trabaho, pinili na lamang nito na bagtasin ang shortcut at indahin ang takot na nararamdaman. Maya-maya pa ay may napansin siyang dalawang lalaking nakasunod sa kanya na tila siya talaga ang inaabangan namang ito.
Bumilis ang pintig ng puso ni Ashley dahil alam niyang siya ang sinusundan ng mga ito. Sa kanyang pagmamadali, bigla na lamang nawala sa likuran niya ang dalawang lalaki. Kaya inakala niyang nasa maayos na siyang kalagayan. Maya-maya pa'y bigla na lamang itong sumulput sa kanyang harapan. At sa paglingon niya pabalik, naruroon din ang isang lalaking papalapit sa kanya. Ganun na lamang ang gulat niya nang marinig ang boses na nasa harapan niya. Dahil sa madilim ang lugar na yun, nakatakip ang mukha ng dalawa. Pilit niyang nilalabanan ang takot at nagtapang-tapangan sa harap ng mga lalaki. Anong kailangan niyo sa akin? Wala naman, maglalaro lang naman tayo. Wala pa yata yung pakialamera mong kaibigan, oh. Oo nga. Sana yung kaibigan mo may tatay na pulis? Ano ba? Parang hinawakan lang eh. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Pumapalag pa eh. Yan ang gusto ko sa mga babae. Pakipot. Pero masasarapan yan mamaya. Siguro naman mapagbibigyan mo na kami ngayon. Saka madali lang naman tayo. Hindi tayo magtatagal. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong daw, pre. Sinong tinatawag mo? Si San Pedro? Ha? Paano ka makakahingi ng saklolo ngayon, ha? Kung pagbibigyan mo lang sana kami sa gusto namin, tapos ng usapan, hindi ka na masasaktan. Tama! Bitawan niyo nga ako! Pakiusap! Bitawan niyo ako! Wow! Pwede ka naman palang maging mabait eh. Ayan, makiusap ka. Pero kahit anong gawin mong pakiusap, walang maaawa sa'yo. Hayaan mo na kami sa gagawin namin sa'yo. Hindi naman to masakit eh. Maliit lang to, alaga ako. Lalo naman sa akin, saging lang to. Parang kakagitin ka lang ng langgam. Wag! Pakiusap! Wag! Pumapalig ka pa din, ha? Hawakan mo ang kamay, pre. Ang bango, pre, ang bango. Kaya nga, ako naman. Tara, pre. Pinagtulungan ng dalawang adik si Ashley, kaya hindi niya nakayanang labanan ang mga ito. Idagdag pa ang ipinaamoy sa kanya na nagpahina sa kanyang katawan, dahilan para hindi niya na magawang lumaban. Kundi mangiyak-ngiyak na lamang siyang pinagmasdan ang dalawang lalaking sobrang hayok na hayok sa kanyang katawan. Tila gigil na gigil sa katawan nito. Nagmamakaawa pa ang babae pero hindi siya pinakinggan ng dalawang adik. Nangyari nga ang matinding pagnanasa ng mga adik na yun sa babae. Kaya't iniwan na lamang ng dalawang lalaking yun na lamog ang katawan ni Ashley sa isang masukal na bahagi ng daan patungo sa kanyang inuupahang bahay. Huwag na huwag ka magsusumbong kahit kanino. Kung hindi, papatayin ka namin. Tara na. Matapos ang pangahalay ng dalawa kay Ashley, agad nila itong iniwan sa damuhan. Walang ibang ginawa si Ashley, kundi ang umiyak na lamang ng umiyak dahil sa naranasan niya sa dalawang adik. Hindi siya makatayo sa sobrang sakit na nararamdaman niya. May takot at pagbabanta sa kanyang isipan sa mga humalay sa kanya. Sa isip ng babae, hindi siya papayag na hindi makapagbayad ang mga gumahasa sa kanya. Halos magdilim ang paligid ni Ashley sa sinapit niya dahil ang dangal na kanyang iniingatan tuluyan na naglaho dahil sa mga masasamang loob na gumahasa sa kanya. Sa mga pangyayaring yun, pinili na lamang nitong umuwi sa kanilang lugar upang doon makabawi ng lakas para sa kanyang paghihiganti.
Anong nangyari sa'yo, anak? Nay! Nay! Anong nangyari sa'yo? Magsalita ka! Nay! Ginahasa ako, Nay! Ano? Sinong gumawa sa'yo nito? Mga hayop sila! Wala silang kaluluwa! Anak! Gusto ko mang magalit dahil sa tigas ng ulo mo. Sinabihan na kitang huwag kang luluwas ng Maynila. Anak, patawarin mo ko. Wala man lang akong nagawa. Anak ko! Nay! Ako may kasalanan dahil matigas ang ulo ko. Kung alam ko lang na mangyayari to, sana hindi na lang ako nagpatuloy. Tahan na, anak. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Hindi na natin maibabalik pa. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa akin. Huwag kang magtanim ng galit sa puso mo. Nakikiusap ako. Ang ginawa nila sa akin, nahayaan ko na lang ba? Ang importante, ligtas ka. Paano naman ang dignidad ko bilang babae? Iniiwasan kong magalit ka, anak. Bakit? Basta ayokong magalit ka. Nay! Hindi mo ko naiintindihan! Anak, mas hindi mo ko naiintindihan. Maluwa-luwa rin ang ina sa labis na pag-aalala. Subalit dahil sa takot nito na maging aswang ang anak, sinikap nitong huwag pagharian ang puso ni Ashley ng galit dahil ito ang magiging daan para lumitaw ang tunay niyang pagkatao, bagay na inilihim niya sa anak sa loob ng mahabang panahon. Samantala, hindi rin mawaglit sa isipan ni Ashley ang ginawa sa kanya ng mga manyakis na adik nang gumahasa sa kanya. Anak, nananaginip ka. Nay! May bumasok sa kwarto natin! Gusto nila akong alayin! Ashley, panaginip lang yon. Hindi, Nay! Nakita ko! Nakita ko silang pumasok dito! Anak, nandito ako. Nay! Bakit parang okay lang sa inyo na ginaasa ako? Kung alam mo lang kung anong pakiramdam ko dahil sa pinagdadaanan mo. Ang sakit, anak. Kung pwede ko lang balikan ang mga yon, ginawa ko na. Pero may batas tayo at sila ang huhusga, hindi tayo. Batas? Saan ang batas, Nay? Basta nandito ka sa poder ko, walang gagalaw sa'yo. Bagaman lahing aswang, pinili ng ina ni Ashley na si Mea na ipasa Diyos na lang sana ang lahat ng nangyari sa anak. Sa pag-iingat nitong huwag bumalik ang pagiging aswang niya. Ang mga aswang kapag nakakaramdam ng matinding galit, natitrigger ang kanilang pagiging aswang at kapag naging aswang sila, hindi nila makukontrol ang kanilang buhay. Yun ang mga bagay na iniiwasan ni Mia na mangyari sa kanila ng kanyang anak. Minsan niya nang naranasan ang maging aswang at ayaw niya nang balikan pa ang mga masalimuot na nangyari sa kanilang pagiging aswang. Lumipas ang mga buwan. May kakaibang nararamdaman si Ashley. May mga pasa sa kanyang katawan at parabang lagi din siyang naduduwal, kaya inakala niyang nabuntis siya ng 2 lalaki. Agad niyang sinabi sa kanyang ina ang kanyang naramdaman. Anong nangyayari sa'yo, anak? Ilang araw ko na ho itong nararamdaman, Nay.
Naduduwal ho ako tuwing umaga at nakakaramdam ako ng hilo. At tingnan mo to, may mga pasa na tumutubo sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Baka naman dala ng pagod lang yan, anak. Dahil sa kakaisip mo sa nangyari sa'yo. Hindi, Nay. Eto, tingnan mo. May mga balahibo pa dito sa paanan ko. Dito pa sa kamay ko. Lumalabas na ang kanyang anyo. Kailangan ko nang sabihin para maiwasan ang galit sa puso niya. Yun ang makapagpapalakas ng pagiging aswang niya. Wala nang nagawa pa si Mia kundi ipagtapat sa anak ang tunay niyang pagkakakilanlan. Dahil inisip niya na yun na ang tamang panahon para malaman ng anak ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Lamang hindi na rin naitatago ang mga pagbabagong nangyayari sa anak. Dito na malalaman ni Ashley ang buong dahilan ng paghihigpit sa kanya ng kanyang ina, ang pagbabawal nito na magalit siya dahil ito ang tunay niyang katauhan. Pagbabawal ito na magalit siya dahil sa tunay nitong katauhan. Anak, may gusto kong ipagtapat sa iyo. Pinatay ang tatay mo ng mga tao. Paano pong pinatay? Sinunog ang bahay natin noon nang malaman ng mga tao kung ano tayo. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Hindi tayo normal na mga tao. Ibig kong sabihin, hindi tayo tao. Ashley, mga aswang tayo. At nakatakda kang maging aswang. Ano? Kaya tayo naninirahan sa malayo sa mga tao. Kaya ayokong lumuwas ka ng Maynila. Kahit anong pigil mo, lalabas pa rin ang pagiging aswang mo. Nay! Gusto kong mamuhay tayo ng normal. Pero itinakda na ang lahat. Lalabas ang tunay mong anyo. Hindi! Hindi totoo yan, Nay! Hindi ako nakikipagbiruan! Hindi totoo ang aswang! Walang aswang sa totoong buhay! Totoong sinasabi ko, Ashley. Kaya ayokong magalit ka. Ayokong mabuhay ang aswang sa pagkatao mo. Kapag nagagalit ka, ayokong makapanakit ka ng tao. Kung totoo yan, bakit mo tinago sa akin to, Nay? Dahil pinilit kong maging normal tayo, gaya ng pangako ko sa tatay mo. Bago siya namatay, ayokong mawalan ka ng mga kaibigan dahil lang sa totoo mong pagkatao. Hindi ko kayang tanggapin. Bakit sa dinami-dami ng tao? Bakit ako pa ang may lahing aswang? Bakit ako pa? Ang gusto ko lang mamuhay ka bilang tao. Nang sa ganon, hindi mo nararanasan ang naranasan namin ng tatay mo. Hindi matanggap ni Ashley ang kanyang natuklasan. Sa buong buhay niya, inakala niyang siya'y isang normal na tao at namuhay bilang isang tao. Namuhay bilang isang normal na tao, kaya lalong naging masakit sa kanya ang mga pangyayari. Subalit kahit anong gawin niya, hindi niya matatakasan ang buhay na nakatakda sa kanya. Sa labis niyang pag-iisip sa mga bagay na natuklasan, di niya namalayan. Nakarating na pala siya sa isang ilog. Doon niya ibinuhos ang lahat ng hinanakit sa mundo. Umiyak siya ng umiyak dahil hindi niya matanggap ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman ng mga oras na yun. Galit sa nakaraan, sakit ng kalooban dahil ayaw niyang maging aswang. Tuliro din ang kanyang isip sa mga bagay-bagay. Pangungulila din sa kanyang amang pinatay din ng mga tao. Kaya sobrang bigat ng kalooban ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Bakit ganun? Bakit ganito ako? Pwede naman ako maging tao na lang. Ayoko ng ganito. Hindi ko kaya maging aswang. Ang hidwaan sa kalooban at isipan ni Ashley ay naglaban.
Dahil sa hindi niya matanggap na siya ay aswang, pilit niya lamang nilalabanan ang katotohanan. Subalit, tuluyan na siyang nilamon ng damdamin ng isang aswang. Dahilan upang magbalak siya ng hindi maganda ang paghihiganti sa mga humalay sa kanya. Hindi niya na rin mapigilan ang emosyon na nararamdaman ng mga oras na yun. Habang ang kanya namang ina patuloy na nagsusumikap, napigilan siya, ngunit wala na rin itong nagawa. Anak, huwag mong gawin yan. Bakit, Nay? Aswang tayo, di ba? Nabubuhay tayo sa pagkain ng mga tao. Hindi ito ang gusto kong maging buhay mo. Pero ito na ang buhay ko. Nananalaytay na ang pagiging aswang ko. At mas gusto ko nang kumain ng tao kaysa kumain ng mga hayop. Anak, nakikiusap ako. Labanan mo ang pagiging aswang mo. Gaya ng paglaban namin ng tatay mo. Huwag kang kumain ng tao. Hindi mo na ako mapipigilan, Panay. Pagdating ng kabilugan ng buwan at maging ganap na akong aswang, hindi lang hayop ang kakainin ko, kundi mga hayop na tao. Anong ibig mong sabihin, anak? Babalikan ko ang mga taong humaras at gumahasa sa akin. Papatayin ko sila, Nay. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Walang batas! Walang patas na batas dito sa mundo. Ako ang magiging batas at walang sino man makakapigil sa akin. Sana'y hindi mo pagsisihan ang gagawin mo, anak. Pero naniniwala ako, may pusong tao ka pa din at hindi mo kayang gawin ang mga nasa isip mo. Hindi ko na magagawang maawa pa sa kahit na sino. Oh, Diyos ko, tulungan niyo po ang anak ko. Kahit aswang ako, naniniwala pa rin po ako sa inyo. Sa kalagitnaan ng gabi, sa ilalim ng dilaw at bilog na buwan, naririnig ang sigaw at ungol na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan kung saan naninirahan sina Ashley. Ramdam niya at nakikita niya pa ang mga pagbabagong nagaganap sa kanyang pagkatao. Halos mamilipit siya sa sakit sa tindi na kanyang nararamdaman. Ang kanyang mabangong buhok ay unti-unting nagiging magaspang at duguan. Ang kanyang mukha ay nagiging mapanglaw. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pagnanasa. Sa bawat pag-ikot ng buwan, ang kanyang katawan ay sumasailalim sa pagbabagong anyo mula sa isang napakagandang dalaga ay naging isang mabalasik na aswang. Ang kanyang mga paa ay tinubuan ng matutulis na kuko. Ang kanyang mga ngipin ay lumaki at pumutok mula sa kanyang bibig. At ang kanyang mga balat ay naging abo. Ang kanyang kaakit-akit na ganda ay biglang naglakaw, napalitan ng nakatatakot na itsura. Habang ang buwan ay patuloy na naglalaro sa kanyang habang ang buwan ay patuloy na naglalaro sa kalangitan, si Ashley naman sumasalubong sa dilim na taglay ng kanyang bagong anyo. Pagkatapos noon, naramdaman niya ang matinding pagnanasa na kumain ng hilaw na karne at uminom ng sariwang dugo. Mula noon, palihim niyang ninanakaw ang mga alagang manok sa kanilang malayong kapitbahay. Tuwing gabi, ito ang kanyang kinakain, ang hilaw na karne at iniinom ang sariwang dugo. Nagulat na lang ang mga tao kung bakit at kung paano nawawala ang mga alaga nilang hayop. Mas lalong naging mapusok si Ashley dahil mas gusto niyang kumain ng tao, kaya pilit siyang pinipigilan ng nanay niya. Isang gabi, Nay! Anak, labanan mo ang pagiging aswang. Manalig ka sa Diyos! Hindi! Gagawin ko ang gusto ko!
Anak! Nay! Ang sakit na! Ay, Diyos ko! Tulungan niyo ang anak ko! Anak, kilala mo pa ba ako? Anak, kilala mo pa ba ako? Diyos ko! Anak! Ashley! Hindi malaman ng ina ni Ashley ang gagawin niya sa anak. Lumayo ito bigla sa kanya. Nawala ng ilang araw hanggang sa may mabalitaan na lamang ang kanyang ina na may aswang na pagala-gala sa kanilang lugar. Kaya nasisiguro niya na anak niya iyon. Naging bantog sa kanilang bayan sa probinsya kung saan naninirahan si Ashley ang tungkol sa mga lalaking pinapatay. Ang kanilang mga katawan ay puno ng sugat at pasa na hindi magagawa ng isang normal o ordinaryong tao. Nagkalat din ang mga dugo sa lupa sa palibot ng naging biktima na nagpapakita ng matindi at kagimbal-gimbal na sinapit ng biktima bago ito pinaslang. Mapapansin din ang mga bakas ng pakikipagtunggali ng biktima sa aswang na sumalakay sa kanya. Pinagarian ng takot ang buong residente, gayon din ang mga kalapit na bayan na nakarinig ng balitang pananalakay ng mabalasik na aswang. Ang lalong kapansin-pansin ay tila mga lalaki lamang ang binibiktima ng aswang na ito. Isang gabi, isang malulutong na putok ng baril ang narinig sa isang gym dahil sa paglaban ng tao sa aswang na sumalakay sa kanila. Matagumpay naman itong napatamaan ng aswang, ngunit bigo itong mahuli dahil natakasan ito ng aswang. Usap-usapan ang sunod-sunod na patayan ng mga lalaki sa ating lugar, ngunit nakapagtataka kung bakit halos lalaki lang ang naging biktima ng mga ito. Wasak ang dibdib, may kalmot sa mga liig at kinuha lahat ng lamang loob. Kagimbal-gimbal ang nangyayari sa ating lugar, kaya't tayo ay magdubli ingat dahil bumalik na ang pinaghihinalaang mga aswang na pumapatay ng mga tao. Ay, Diyos ko! Ang anak ko! Ashley! Anak! Ikaw ba yan? Nay! Anong nangyari sa'yo? Nabaril po ako matapos kong patayin ng lalaki doon sa gym. Ano? Ibig sabihin, ikaw talagang pumapatay ng mga lalaki dito sa lugar natin? Walang karapatang mabuhay ang kahit na sinong lalaki dito sa mundo. Pare-pareho silang mga hayop! Pare-pareho. Pare-pareho. Pare-pareho silang mga hayop! Ashley, pigilan mo ang galit mo. Nakikiusap ako sa'yo. Anak, itigil mo na ito. Kung yan lang sasabihin mo, aalis na ako, Nay. Anak, itigil mo na ang pagpatay. Hindi ako pumapatay ng kahit na sino lang. Mga lalaki ang pinapatay ko, Nay. Hindi sila pwedeng mabuhay! Kung ganon, tingin mo sa lahat ng lalaki. Pati ba ang tatay mo'y ganon din ang tingin mo? Huwag mong isali ang tatay dito. Dahil iba siya, Nay. Kung ganon, iba din ang mga lalaking pinapatay mo. Sa mga lalaking gumahasa sa'yo, hindi lahat ng lalaki. Hindi lahat ng lalaki tulad ng mga humalay sa'yo. Aalis na ako. Anak, huwag mong hayaan na manaig ang kasamaan sa kabutihan. Pigilan mo ang sarili mo para hindi ka mapahamak. Kaya ko ang sarili ko. At ipaghihiganti ko ang sarili ko, Nay. Walang sino mang babae makakaranas ng naranasan ko noon. Ashley! Wala nang nagawa ang ina ni Ashley para sa kanyang anak. Sa marubdob nitong hangarin, napatay na ang gumahasa sa kanya. Lumuwas muli ng Maynila si Ashley. Hindi siya nagpaalam sa kanyang ina. Ang alam niya lang, hindi niya ito pinayagan. Kaya minabuti ni Ashley na lisanin ang lugar na yun at bumalik sa kanyang inuupahan. Pero ng mga oras na yun ay may nakatira na sa dati niyang inuupahan.
Kaya nagpasya siyang maghanap muli ng ibang matutuluyan. Mas naging marahas si Ashley nang makabalik ito ng Maynila. Tila ba ang amoy niya sa mga lalaki ay parang lechon at ulam na tulad ng ginawa niya sa mga lalaki sa probinsya na ginagawa niya rin sa mga lalaki sa Maynila. Wala siyang pinalalampas. Kahit ang mga tambay sa kanto o galing sa trabaho lang, basta lalaki ay pinapatay at kinakain ng aswang na si Ashley. Narinig mo ba yung balita? Tungkol sa aswang? Naniniwala ka ba doon? Paano kung totoo, pre? Hindi ka ba natatakot? Huwag kang anduwag. Mga lalaki ang naging biktima niya at hindi malabong maging isa tayo doon. Pare, mga gwapo lang yung binibiktima. Tumingin ka naman sa salamin. Mayroong pangyari yun sa atin. Nagpapaniwala ka sa mga aswang na yun. Baka mamaya niyan tumabi sa'yo matulog. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Natatakot nga ako eh. Nga pala, maiba tayo. 2 taon na rin ang lumipas, di ba? Hindi na natin nakita yung babae na yun. Si Ashley? Oo. Ano na kayang nangyari doon? Hindi naman siguro nagsumbong yun, oh. Dahil kung nagsumbong yun, matagal na tayong nakulong. Lagi nga akong pumupunta sa tinitiran niya eh. Ang sarap niya kasi. Namamanyak ka na naman, kanina takot. Ikaw lang yung manyak na duwag. Kung babaeng sexy, pepektusan ko yan. Pero pag aswang, pasa ko dyan, pre. Ayaw ko pang mabatay. Gago. Ano yun, pre? Ang alin? Ano ba? Parang kang bakla. Parang kang bakla sa ginagawa mo. Huni lang ng ibon yun eh. Hindi ibon yun, pre. Matatakutin ka talaga. Tingnan mo yun. Ang alin na naman titingnan ko? Tingnan mo yun. Ang alin nga? Aswang, pre! Teka, may balising ako rito. Pre, tara na! Nalinti ka na! Aswang nga! Naniniwala ka na sa akin na may aswang? Hindi ko akalain. Totoo pala ang aswang. Pre, natatakot ako. Siguro tayo na ang punteriya ng aswang na yun. Wala naman tayong atraso sa aswang na yun. Kaya paano tayo magiging punterya nun? Naaalala mo ba sa balita? Na ano? Puros lalaki ang pinatay. Oh, tapos? At halos tambay. Tsaka mga manyakis ang target niya. Base sa mga nakakita. Hindi niya sinasaktan ng mga babae. Pinapatakas niya pa to. Oh, ano naman? Huwag mong sabihin, Maaring si Ashley ang aswang. Kaya hindi natin siya makita ng ilang taon. tamang hinala. Imposible yun. Dapat noon pa lang pinakita niya ng anyo niya sa atin. Noong gabing hinalay natin siya. Pero hindi din imposible, pre. Ngayon, bahala ka. Uuwi na lang muna ako sa mga kapatid ko siguro. Paano naman ako? Oh, bahala kang tangayin ng aswang. Pre naman, wag kang ganyan. Oh, ang bantayan kita araw-araw, ha? Kung totoo man yung hinala mong si Ashley nga ang pumapatay, di malabong balikan nga tayo dahil kilala niya tayo. Nasisiguro ko yun. Pwede ba lumayo ka nga muna? Doon ka pumunta sa tito mo sa probinsya. Safe ka doon dahil may mga alam sila na pangontra sa mga aswang. O sige. Ang dali mong kausap, no? Balikan mo na lang ako. Baka mauna kang dakmain ng aswang na yun. Gaya ng napag-usapan, kumuha ng mga gamit si Troy para makapagbiyay patungo sa kanyang mga kapatid sa Albay. Bago pa man siya makarating ng bus station, naghihintay siya ng sasakyan. Walang masyadong dumaraan at nag-iisa siyang nakatayo sa lugar na yun nang bigla siyang nagulat na may kung ano siyang nakita sa taas ng puno. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ikaw ang kailangan ko! Wala kang karapatang mabuhay sa mundong to! Huwag kang lalapit! Kundi tatawag ako ng pulis! Sa tingin mo ba, may makakarinig pa ng sigaw mo dito? Teka,
Parang naalala ko ang linya na yan. Ako ang babaeng walang awa niyong hinalay. Kaya wala kang puwang sa mundong to. Hindi! Di mo kaya! Ang lamang loob mo ay walang kasing sarap sa panghalin niyo sa akin. Ang sarap-sarap. Wasak ang katawan ng lalaki. Nang matagpuan ito mula sa di kalayuan sa kanyang tinitirahan. Ayon sa mga nakakita, aswang di umano ang sumalakay sa biktima. Kinilala ang biktima na si Troy na nasa 23 taong gulang. Wala pa din ang pamilya ng lalaki upang kunin ang kanyang bangkay. Doble ingat din ang mga taong nakarinig ng kagimbal-gimbal na balitang iyon. Wala na si Troy! Wala na si Troy! Dako, mukhang naging biktima siya ng aswang. Oo, bakit nanginginig ka? Anong problema, Josh? Tiyo, may kinasa kami ni Troy. Ano? Anong nakain niyo't ginawa niyo yun? Nagustuhan namin siya eh. Pero lagi niya kaming tinatarayan. Natapakan ang ego namin. Kaya namin nagawa yun. Kung di ba naman kayo nuk-nukan ng katangahan, hindi sapat na dahilan niyo para gasain yun. Kaya ka ba nandito? Para takasan ang kasalanan mo? Sigurado ako, yung aswang na pumatay kay Troy, yung babae inalay namin. Ano? Isusunod niya ako. Nag-iiganti siya sa ginawa niya. Isusunod niya ako. Mag-iiganti siya sa ginawa namin sa kanya. Chong, natatakot ako. Sus Mariusep! Chong, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayoko pang mamatay. Tulungan niyo ako. O anong gagawin mo ngayon? Ngayong hindi mo alam kung anong gagawin mo? Anong iisipin mo kung wala kang maisip? Ha? Chong naman. Isa lang ang alam ko na pwede mong gawin. Sumuko ka sa mga otoridad nang sa ganon, maproteksyon ang kanila. Chong, ayoko makulong. Tonta! Ayaw mo palang makulong bakit ginawa mo yung ganong bagay na yon? Alam mo namang ikakapahamak mo. Nagsisisi na ako, Chong. Nagsisisihan ko nang napadala ako sa galit at inis sa babaeng yun. Huli na ang lahat. Kung ganyan, di sana. Huli na ang lahat. Kung ganyan ay sinundan na kayo ng aswang. Hindi malabong andito na rin yon. Chong, tulungan mo ako. Anong tulong? Pumunta tayo sa presinto. Pero, Chong! Wala nang pero-pero. Kung gusto mo talagang mabuhay, sumuko ka sa mga pulis. Walang nagawa si Josh dahil natakot siyang patayin siya ni Ashley. Kaya nagbiyay din siya patungo sa presinto. Sino ka? Padaanin mo kami. Kailangan ko ang kasama mo. Ano? Akin na yung kasama mo. Chong, siya si Ashley. O kinagagala kitang makilala. Yung aswang baka mo. Bakit mukhang hindi naman aswang? Nagpalit lang siya ng anyo. Pero aswang yan, Chong. O sige. Aswang na kung aswang. Halika't kakausapin ko. Pero, Chong, Sa tingin mo, may maiisip ka pa bang paraan? Paraanin mo kami! Bingi ka bang matanda ka? Akin na yung kasama mo. Maniningil ako ng atraso. Susuko na ang pamangking ko. Kaya pabayaan mo na siya. Susuko? Palayain? Nung ako ba ang humingi ng paglaya sa kanila, pinagbigyan ba nila ako? Ashley, parang awa mo na. Pinagsisihan ko ng ginawa namin sa'yo. Si Troy, siya talaga nakaisip nun eh. Labag sa loob ko ang ginawa namin sa'yo. Hindi mo mabibilog ang utak ko. Kayong mga tao ang nagbigay sa akin ng rason kung bakit ako pumapatay. Ashley, lahat gagawin ko, wag mo lang akong patayin. Lahat gagawin mo? Magpakamatay ka, gaya ng pagpatay ko kay Troy. Pero, Hindi mo kaya? Pues, ako ang gagawa nun sa'yo. Teka! Huwag kang harang matanda ka kung ayaw mong madamay. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo mapatay ang pamangking ko! Kaya dumadami ang mga masasamang tao
Dahil sa pangungonsente ng mga kadugo nila! Kung ikaw man na nasa kalagayan ko, malamang gagawin mo rin ito. Hindi mo rin hayaang masaktan ang kadugo mo. Tao ka! Aswang ako! Huwag mo nang idamay ang tiyong ko. Josh, ano ka ba? Dito ka lang. Ako ang may kasalanan, di ba? Ako ang may kasalanan sa'yo. Sa akin ka magiganti. Pero isa lang ang hiling ko. Huwag mo nang idama ang ibang lalaki dahil sa ginawa namin sa'yo. Oo, naging masama ako. Hindi ko inisip ang pwedeng mangyari nung halayin ka namin. Pero hindi lahat ng lalaki ay tulad namin. Walang kasalanan ng ibang lalaki para pagdusahan ang mga naging kasalanan namin sa'yo. Dahil pare-pareho lang kayong mga lalaki! Kayo ang salot sa mundo! Nabuo ka dahil sa papa at mama mo. Kung salot lahat, pati pala papa mo ay salot din. Ibang-iba ang tatay ko sa inyo! Kaya huwag na huwag mo siyang ikukumpara sa inyo! Ganon din naman ang ibang lalaki pinatay mo ah. Wala silang kasalanan sa'yo. Ako ang kailangan mo. Ako lang ang patayin mo. Josh, nahihibang ka na ba? Sumakay ka na sa tricycle. Hindi, Chong. Handa na akong pagbayaran ng lahat ng kasalanan ko kung ito ang paraan para matapos ang paghihiganti niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Umalis ka na, Chong. Umalis ka na! Josh! Ay, bakit mo ko tinulak? Nakapaghiganti na si Ashley sa mga taong humalay sa kanya, pero hindi siya naging masaya. Naalala niya ang mga sinabi ni Josh. Tumatak ito sa kanyang isipan. Nabatid niyang tama ang lalaki. Hindi lahat ng lalaki ay masama. Napuno lang siya ng galit kaya naisipan niyang gawin iyon. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, bumalik siyang muli sa kanilang probinsya upang balikan ang kanyang inang iniwan. Anak! Nay! Wala na sila! Pinatay ko na sila! Kinain ko na ang dalawang lalaking gumaasa sa akin! Anak! Masaya ka na ba? Masaya ka na ba ngayon? Sinabihan na kita, pero hindi ka nakinig. Ngayon sabihin mo sa akin, may napala ka ba? Tama kayo, Nay! Walang patutunguhan ang paghihiganti na ninanais ko. Oo, namatay na sila. Pero hindi ako masaya. Dahil iniisip ko na isa akong salot. Hindi totoo yan, anak. Nay, tama kayo. Tama si Josh. Hindi ko dapat hinihigantihan ang lahat ng lalaki. Dahil hindi lahat ay masama. Napuno ako ng galit sa pag-aakalang tama pa ang ginagawa ko. Ashley, naiintindihan kita. Walang magulang ang hindi nakakaintindi sa kanilang anak. Nay, gusto ko na pong kumuwala sa sumpa na to. May paraan pa ba para mawala to? Hindi na mawawala ang pagiging aswang mo. Pero ang pagkain ng tao, pwede mong pigilan. Paano? Yung puso mo bilang isang tao. Alisin mo ang sakit at galit dyan para maging isang ganap kang tao. Aswang ka man sa panlabas na anyo, ay mananatiling tao ang panloob mo. Salamat, Nay. Tulad ng sabi ko, hindi na natin maibabalik pa ang nangyari. Pero pwede tayong gumawa ng kabutihan. Bilisan nyo! Sunugin na mga yan! Sunugin! Sunugin! Nay! Ano yun, Nay? Mga tao, nalaman nila siguro na aswang ka, anak. Nay! Natatakot ako, Nay! Sunugin ang mga yan! Walang tira! Ay, sunugin! 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 Nay! Tara na, Nay! Mahina na ako, anak. Umalis ka na. Ako nang bahala dito. Nay! Hindi kita pwedeng iwan dito! Umalis ka na. Nay! Sige na. Umalis ka na. Nay! Anong kailangan nyo? Bakit nyo sinusunog ang bahay ko? Asa lang anak mong aswang?
Ako lang ang mag-isa rito. Sinungaling! Katanda-tanda mo na, sinungaling ka pa! Sunugin yan! Sunugin! 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 Sunugin yan! Sunugin! Sa isang tahimik na gabi, biglang darating ang mga taong galit na galit upang sila ay patayin at sunugin. Nalaman na ng mga ito na si Ashley ang aswang na nananalakay sa kanila. Ang galit ay nagpalakas ng loob nila at tila umiigting ang kanilang pagnanais na magsagawa ng kaparusahan sa pamilya ni Ashley. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagbagong anyo si Ashley. Mula sa isang magandang dalaga, naging isang mapanakot na aswang. Sa pagbabago ng kanyang anyo, sinalakay niya ang mga taong nagnanais na sila ay patayin. Ang mga tao ay nahirapan sa pagtakbo sa takot na makita nila ang aswang na umaatake. Si Ashley ay nagtagumpay sa kanyang mismong layunin na takutin ang mga tao na handang gawin ang lahat para sa kanyang paghihiganti. Sa huli, ang galit at puot ni Ashley ay nagtagumpay sa paglayo sa mga tao sa kanyang tagumpay. Tila napawi ang takot at galit niya sa taong bayan. Ngunit ang takot at pangamba ay nanatili lamang sa kanyang puso. Nakatatakot ang kwentong inyong napakinggan. Ito'y nagpapakita ng kapangyarihan ng galit at puot. Sana'y maging aral ito sa lahat at maging maingat sa mga kakaibang pangyayari sa paligid. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, tuluyan ang nilisan ni na Ashley ang kanilang nayon. Kanyang napagtanto, kahit saan pala ng dako sa mundo ay merong nagbabanyang panganib. Kasama ang kanyang ina, tuluyan na nilang niyakap ang buhay sa lungsod at namuhay bilang isang normal na tao. Tuluyan ang kinalimutan ang pagiging aswang. Pinili ni Ashley na manahimik at mamuhay bilang isang normal na tao. Nagkasundo ang mag-ina na kahit na anong mangyari, kailanman hinding-hindi nila gagamitin ang itim na kapangyarihan ng pagiging aswang. Nagkasundo rin ang mag-ina na dalasan ang pagdalo sa mga gawaing pangsimbahan at sa mga gawaing paglalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbabasa ng Biblia. Sa pagnanais nilang tuluyang makalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Dahil sa pagbabasa nila ng Biblia, natuklasan nila ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Paglaya sa pagkaalipin ng kasalanan at ng kadiliman sa kanilang buhay. Sa tulong din ng isang masigasig na lingkod ng Diyos, tuluyan silang nakawala sa sumpa sa pamamagitan ng matinding paghahawak nila sa katotohanan na ang lahat ng bagay sa mundo, nakikita man o hindi, nilikha ng Diyos at para sa Diyos. Hoy, kumusta ka na? Ang tagal mong nawala ah. Hindi ko na nga alam kung saan ka nagpunta. Nung gabing nag-absent ka sa trabaho. Ay, oo. Nawala na rin kasi si Mami. Kaya halos isang linggo ko nang hindi pumasok sa school. Pati na din sa pinagtatrabahuhan natin. Teka, ano ang palang nangyari nun? Pag-uwi ko sa boarding house natin, wala ka na. Umalis ka na daw. Naalala mo ba yung dalawang lalaki? Yung nagpakilala sa atin na Diyos at Troy? Oo naman, naaalala ko pa. Sayang, babo pa naman sana yung isa. Pero mga adik lang sa kanto. Ni-rape nila ako. Ano ka mo? Pinagsamantalahan nila ako. Nung gabing wala ka na. Eh bakit hindi ka nagsumbong sa mga pulis? Natakot ako, Athena. Hindi ko din alam kung paniniwalaan ako ng mga pulis. Kaya umuwi na ako sa probinsya namin. Ganun ba? Uy, pero nabalitaan mo ba? Yung dalawang yun, wala na rin dito. Usap-usapan doon sa tinutuluyan natin na inaswang daw yung dalawa. Pero alam mo,
Simula nang mamatay sila, nawala na din yung balita tungkol sa mga aswang. Ha? Hoy, namutla ka ha? Huwag mong sabihin na ikaw yung aswang. Uy, ano ka ba? Biro lang. Paano ka naman magiging aswang? Nakakausap nga kita. At saka sana bago ka pa maghahasa, inunahan mo ng patayin kung aswang ka talaga. Naku, kung wala kang matutuluyan ngayon, pwede ka sa akin na muna. Umalis na din ako dun sa tinutuluyan natin kahapon lang. Natakot na din kasi ako sa mga nangyari dun eh. At saka kung gusto mo, ipapasok din kita sa pinagtatrabahuan ko para matapos mo ang kolehiyo mo. 1 taon na din lang naman eh, graduate na ako. Sige ba, salamat Athena ha. Ano ka ba? Wala yun. Saka noon, ako naman yung humingi ng tulong sa'yo, pinagbigyan mo ko. Kaya dapat lang nasuklian ko yung kabutihan mo noon. So ano, tara na? Sige, tara na! Shoutout po namin ang ating mga channel members na sina Apple May Tan Duakyo, Laikali, Midnight Blue, Baikong Tausi, Almira Adolfo, Malayang Amihan, Edong Bulalo, Tony Boy, Ate Jonah Vlog, Jenny Villanueva. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo. Makakaasa po kayo na mapapasa mabuting kamay ang inyong membership sa aming channel. Naway pagpalain po kayo lagi ng puong may kapal. Shoutout po kay Tamol Tamsapobia. Ito ang kakaibang pampakilig, sabay kilabot, ganda po ng istorya, Dark Shadow. Chris Alcantara, hello po Dark Shadow, ang ganda niyo po. Ang ganda po ng inyong mga kwento. Saka po, ang ganda din po ng boses nyo. Maraming salamat po, Ma'am Chris. Mama Bear TV Channel, magandang story po. May comedy po na kasama. God bless. Rosana Merelles, ang ganda po ng kwento Dark Shadow. Happy listening from Riyadh, Saudi Arabia. William Mudok, good evening Mr. Dark Shadow. Kinagigiliwan ko na pong pakinggan gabi-gabi ang mga kwentong isinasadula ninyo. Shoutout din po kay Vilma Mix Vlog from UAE. Christine Lani Banjo, Juanita Par, Maria Elizabeth Hipulan. Watching from Poblacion Magsaysay, Misamis Oriental. Wow, artistahin ka pala Kevin. Be safe always Dark Shadow. May God bless you po. Nice ang mga bosses. Ginard Light, Chona Sotes, Jamiski, Aurora Buenavista, John Mark Mergal, Christina Bage, Chantal Grat, Janice Lazaro, Noemi Taduran, Mel Prancia. Lagi po ako nakasubaybay sa mga bagong upload po ninyo. 2 programa lang po ang pinakikinggan ko. Dark Shadow at mga kwento ni Kabanong kasi po magaganda po ang gumaganap at may buhay. Listening from San Pablo, Laguna. Shoutout din po kay Annelyn Icarma, Ja Barakel, Gina Abubo, Litrap, Jacqueline Sibayan. Pa-shoutout po, avid listener po from Qatar, nakikinig po lagi habang nagtatrabaho. Angeline Manginsay, Selpa Richard, Jordan Dasilio, Greya, Nobiswaza. Pa-shoutout po from Dubai. Shoutout po sa anak ko dyan sa Pilipinas, si Enrique James Sauza, Merrick Noll, Long TV, Lizelle Mayunado, Rogelio San Jose, Merly Patalya, Larry Bautista, Gerly Jimanga, Acer Valencia, Roger Mino, Tess Watanabe, Harim Shakib, Giselle Wagon, Kenzo. Mga kaibigan, puputulin muna po namin ang aming shoutout. Abangan niyo po ang susunod naming shoutout. Ugaliin niyo po mag-comment sa aming mga bagong video sapagkat doon po kami kadalasang nagbabasa ng mga isa shoutout namin. Para po sa inyong kinagigiliwang pakinggan, narito na po ang aming bloopers. Nay! Nay! Garo ka man takot. Nay! 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 Opo! Bata na ako, pangarap ko na ito. Bata pa.
Opo, bata pa ako, pangarap ko na itong makapag-aral sa isang sikat na paaralan sa... Opo, bata pa lang po ako, pangarap ko na itong makapag-aral sa makalawa po ay aayusin ko ng mga gamit ko. Pati na rin ang mga Umuupa lang ako ng bahay malapit dito. Ayan, dito ang kama ko. Ayan, dito ang kama ko sa baba. Kaya pwede ka na dun sa taas. Kanina sabi mo malaki. Tapos ngayon sabi mo maliit. Pinagloloko mo ako eh. Tara, puntahan natin. Hi, miss. Ako nga pala si Troy. Miss, ako nga pala si Troy. Kayo na naman? Hindi niyo ba ako titigilan? Oo, nagpakilala lang. Oo, nagpakilala lang. Ang ganda mo talaga, Ashlit. Hoy, anong Ashlet? Ashley ang pangalan niya. Hoy ka din. Parang late ako. Kanina ka pa nag-hoy, ngayon pa ako mag-ahay ka din. Di Ashley na kung Ashley. Yun ang narinig ko. Yun na nga. Tuturuan natin ang leksyon. Ano ka ba, pre? Ito pong muli si Dark Shadow na nagsasabing maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kung bago pa lamang po kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share at mag-comment sa aming mga video. Maraming salamat po.